Alive na po yan. Pwede na po, brother. Brother. Start na po. 8 o'clock. Sa mainit na pagbati ang aking inihahatid sa ating mga suking tagapakinig na ngayong gabi ay nakahanda na naman na makinig sa mga mabuting balita ng kaligtasan na inihahatid ng ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. So magandang gabi po sa inyong lahat na mga nakatutok ngayon sa inyong radio. Magandang gabi rin sa ating mga viewers sa Facebook na nakakapanood sa atin ngayon live sa ating Facebook. So, ako'y nagagalak na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na siyang higit na
makapagpapatibay sa ating pananampalataya sa Panginoon at makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap sa kabila ng patong-patong na problema na kinakaharap natin dito sa mundo. Dapat po tayo na magkaroon ng pag-asa, ng katiwasayan sa hinaharap ng mga panahon. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay humingi tayo ng tulong at magitan po ng panalangin. Kaya samahan niyo po ako na tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay nagagalak na magsama-sama muli para sa isa na namang pag-aaral ng isa pang bahagi ng aming ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami na kami ay dumating sa tamang pagkaunawa ng mga katotohanan na inihanda ninyo para sa amin ngayong gabi. At protektahan po ang lahat ng mga kaibigan namin, mga kapatid at mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa na nasasangkot dito sa maselang problema ng COVID-19. Protektahan niyo po ang bawat isa sa amin. Yung mga nagkakasakit po na nasa ospital o nasa pangangalaga ng mga health professionals, ay tulungan niyo po sila na sila nawa po ay gagaling at mabigyan pa ng pagkakataon na naway makarinig sa pabalita ng kaligtasan. Nang sa ganon ay may pagkakataon sila na tumanggap, pumili kung sila ay tatanggap o kaya ay mag-reject sa inyong offer ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin at nawa yung mga hindi nahawa ay wala na po sanang mahahawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aking dinadalangin in Jesus' name. Amen. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi tungkol pa rin po sa tanda ng hayop. Ito na po siguro ang huling pagtalakay natin sa paksa na ito dahil pinag-aralan naman po natin ang mga mahahalagang katotohanan na dapat nating malaman ukol sa paksa na ito, sa paksa ng hayop at ng kanyang tanda. Ang gagawin po natin ngayon ay lilinawin natin ang ilang mga punto kaugnay ng mga katotohanan na ating tinalakay ukol sa simbahang Katoliko na siyang sinisimbolahan ng hayop at ukol sa pangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat na siyang pinapatungkulan ng tinatawag sa Bible na tanda ng hayop. Ang unang punto na gusto kong gawan ng paglilinaw ay tungkol sa issue ng pagiging tradisyon ng pangingilin ng araw ng linggo. Binanggit ko sa ating pag-aaral sa nakalipas na ayon sa pananaw ng simbahang Katoliko na totoo naman, ang mga Katoliko at mga Protestante na nangingilin ng araw ng linggo bilang araw ng Sabat ay hindi sumusunod sa aral ng Bible dahil walang utos sa Bible na nagsasabi na ipangilin mo ang araw ng linggo, kundi sila daw po ay sumusunod sa tradisyon ng simbahang Katoliko. Basahin ko sa inyo yung sabi ng simbahang Katoliko dito po sa isang pamphlet na ginawa ng mga Brotherhood of St. Paul. Ayan. Volume 4, track number 4, page 15. Ganito po ang sabi, We Catholic then have precisely the same authority for keeping Sunday holy instead of Saturday as we have for every other article of our creed, namely the authority of the Church. Whereas you who are Protestants have really no authority for it whatsoever, for there is no authority for it, meaning the Sunday sacredness, there is no authority in the Bible, and you will not allow that there can be authority for it anywhere else. Both you and we do in fact follow tradition in this matter. Yan.
So, ito, sabi ng Katoliko na wala silang Bible authority to keep the first day of the week as holy, as the Sabbath. At yung mga Protestants, wala din silang biblical authority to keep the first day of the week as the Sabbath. Pareho daw po sila. Both you, Protestants, and we, Catholics, sabi niya, in fact, follow tradition in this matter. Ibig sabihin, yun pong pangingilin sa araw ng Sabbath is batay po yan sa tradition, not based on the authority of the Bible. Yan. At saka ito din po sa controversial catechism ni Stephen Keenan, page 6 and 7, sabi niya, yes, if we would but reflect that he has nothing but Catholic tradition for keeping the Sunday holy. Yan. Yan sinasabi niya, yung mga Protestante po daw na nangingilin ng araw ng linggo, sabi niya doon, they has nothing but Catholic tradition for keeping the Sunday holy. So, ibig sabihin ng nothing, walang biblical basis for Protestants to keep keep Sunday as holy. Ang pinakabasehan niyan ay tradisyon. Kaya yon ang pinagbabasehan ng mga Katoliko. Para sa kanila, meron silang basis kasi naniniwala sila sa tradisyon o kaya sa authority ng church. Yan ang sinasabi niya. Pero yung mga Protestant na hindi naman naniniwala sa tradisyon yan, wala silang biblical basis. So, ibig niyang sabihin, hindi sila dapat mangingilin ng araw ng Sabat. Pero kung nag-i-insist sila nang nangingilin pa rin ng araw ng Sabat, which referring to Sunday, kung ni-insist pa rin nila yun, they are following the tradition of the Catholic Church. So, binasa ko na rin sa inyo noon yung sabi ni Kristo ng mga sumusunod sa tradisyon ng mga tao, ngunit sila'y lumalabag sa kautusan ng Diyos, ay ang kanilang pagsamba sa Diyos ay walang kabuluhan. Yan. Nasa natin ito noon sa Mark chapter 7 verse 5 to 8. At basahin ko ulit dito. Alang-alang doon sa mga baguhan na ngayon lang nakinig. No? Kaya tinatanong siya ng mga Parisyo at ng mga guro ng kautusan, bakit hindi lumalakad ang mga alagad mo ayon sa mga kaugalian ng mga matatanda? Kaugalian meaning tradisyon. Subalit, kumakain sila ng tinapay na hindi naghuhugas sa natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tama ang pagkahayag ni Isaias patungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Ito ay gaya ng nasusulat. Iginagalang ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan na nagtuturo ng mga turong utos ng tao. Ito ay sapagkat iniwanan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang mga tradisyon ng mga tao, tulad ng paglubog sa natatanging paraan ng mga banga at mga saro. Marami pang ganitong mga bagay ang inyong ginawa. Yan. So, sinasabi ni Kristo na walang kabuluhan yung pagsamba nitong mga Hudyo, bagamat talagang paring sincero sila sa pagsamba, pero walang kabuluhan sapagkat sila po ay sumusunod sa tradisyon at lumalabag naman sa kautusan ng Diyos. So, kailangan gagawa ako ng paglilinaw dito sapagkat ang mga kaibigan natin na mga Katoliko at mga Protestante ay ikinakatuwiran na hindi naman daw masama ang pagsunod sa tradisyon, dahil pati si Apostol Pablo ay nagsasabi na ang mga Kristiyano ay dapat panghawakan nila ang mga tradisyon na itinuturo sa kanila. Yan. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sabi niya sa English, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Yan.
So, meron sinasabi dito si Pablo na tradisyon na dapat panghawakan nila. Ayan, na sinasabi, no? So, ang mga tradisyon na sinasabi ni Pablo na itinuro sa mga Kristiyano sa Thessalonica ay ang mga katotohanan na itinuro niya noon sa kanila. Ang mga tradisyon na ito ay sumasang-ayon at hindi salungat sa kalooban ng Diyos at sa aral ng banal na kasulatan. Pansinin po ninyo ang salin sa Tagalog, no? Sabi dito, ang salita ng Diyos na version. Kaya nga mga kapatid, tumayo kayong matapat at panghawakan ninyong matibay ang mga dating aral na itinuro sa inyo. O, yung sabi ditong dating aral, yan yung tinutukoy sa English na tradition, which ye have been taught, na ituro sa inyo yung tradition. Maging ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aming sulat. Yeah. So yung tradition dito o yung dating aral na tinutukoy na tradition dito ay hindi yung tradition ng ibang tao, kundi yung itinuro ng mga apostol sa kanila, sa pamamagitan ng salita, meaning oral, o sa pamamagitan ng aming sulat o written. Yeah. So, ang ibang translation dito dating aral. Sa ibang version ng Magandang Balita Biblia, sabi, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo, o katuruan na ipinasa namin sa inyo. Ayan. So malinaw na may aral ang mga apostol ni Kristo na matatawag na tradisyon, tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Thessalonians 2 verse 15. Ang mga aral o katuruan na ito na tinawag na tradisyon ay hindi po masama kung ating susundin. Dapat dahil walang utos ng Diyos na nalabag. Sabi sa atin ni Propeta Isaiah 8:20, sabi niya, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa Tagalog, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsasalita ayon dito, ito ay sapagkat walang liwanag sa kanila. So dalawa ang sabi rito na pamantayan na dapat gamitin natin bilang panukat sa mga aral at gawa ng bawat tao o simbahan. Ang una ay ang kautusan, ang ikalawa ay ang sulat ng mga propeta na tinawag ni Isaias na patutuo o testimony sa English. So kung mayroon mang katuruan o tradisyon na ipinapatupad ng iglesia tulad ng binanggit ni Apostol Pablo, na tradisyon na ipinangaral nila sa mga Kristiyano sa kanilang panahon, kung susundin at wala na mga masasalungat o malalabag na kautusan ng Diyos o tagubilin ng mga propeta, ay walang problema kung ito ay ating susundin. Yan ay masasabi natin na mabuting tradisyon. Ibig sabihin na hindi lahat ng tradisyon ay masama, kundi mayroon ding mabuting tradisyon na kung susundin mo ay hindi ka magkakasala sa Diyos. Yeah. Ngunit mag-ingat tayo sa mga tradisyon na sinasabi na hindi mabuti at hindi nakakalulhati sa Diyos. Kasi sabi nga natin, may tradisyon na mabuti, may tradisyon na masama. Tungkol sa mga tradisyon na hindi mabuting sundin ay ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Kasi kanina sa 2 Thessalonians 2:15 ay merong tradisyon na sinasabi nila dapat panghawakan. Pero dito naman merong tradisyon na pinagbabawal din. Basahin natin ang Colossians 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ayan. Mag-ingat kayo, sabi sa Tagalog, upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao
at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yan po. So malinaw ang ibig sabihin na mayroong talagang tradisyon ng mga tao na hindi dapat nasundin ng mga Kristiyano, sapagkat ang mga ito ay hindi daw ayon kay Kristo, kundi ayon lamang sa mga alituntunin ng mundo. So, o kaugalian ng mga tao dito sa mundo. Ang tanong, paano natin malaman kung ang isang tradisyon ay mabuti at dapat natin sundin? At paano rin natin malaman kung ang isang tradisyon ay masama at hindi dapat sundin ng isang Kristiyano? Yan po ang tanong. So, ganito po mga kapatid, no? Anumang tradisyon na kung susundin mo ay makakalabag ka sa utos ng Diyos at sa mga tagubilin ng mga propeta at mga apostol ni Kristo na mababasa sa Bible, ay hindi po natin dapat sundin. Yan ay tradisyon na hindi maganda. Sa kabilang banda, anumang tradisyon na kung susundin mo ay wala kang malalabag sa mga utos ng Diyos at mga tagubilin ng mga propeta at mga apostol ni Kristo, ay maaari nating sundin, subalit hindi pa rin kailangang sundin yan. Kung pwede nating hindi sundin, pwede pa rin. At kung susundin naman natin, ay pwede pa rin. Bakit po? Dahil hindi naman kasalanan sa Diyos kung hindi tayo susunod sa tradisyon ng tao kung ayaw natin sundin. Yan ang ibig sabihin nun, kapag tradisyon ay nakakalabag ka kung susundin mo, ay huwag mo talagang sundin dahil makakasala ka. Pero yung tradisyon naman, na kapag susundin mo ay wala ka namang nalabag na kautusan ng Diyos, wala din nalabag na tagubilin ng mga propeta at mga apostol sa Biblia, ay pwede mong sundin, hindi ka naman magkakasala, pero hindi naman compulsory yan. Pwedeng hindi mo din sundin, wala namang anuman sa harapan ng Panginoon. So, ang tanong dito, kasi pupunta na tayo dito sa issue ng pangingilin ng araw ng linggo na sinasabi nga na tradisyon. Ating linawin kung ito ba ay tradisyon na dapat sundin o tradisyon na hindi dapat sundin. Kasi nga, sabi ng iba, sabi ng mga kaibigan natin, okay, aminado kami na tradisyon yan. Kasi wala nga scriptural authority na nagbabanggit, pero wala namang masama kung susundin. Kasi meron namang sinasabi sa Biblia na panghawakan natin ang mga tradisyon. Pero meron din namang sinasabi doon na mag-ingat kayo sa mga tradisyon na hindi maganda. So ang linawin natin ngayon, kung ito bang pangingilin ng araw ng Sabat na isang tradisyon ng simbahang Katoliko, ito ba ay nahuhulog doon sa tradisyon na maganda na dapat ipagpatuloy, dapat sundin mo kasi hindi ka nakakalabag sa kautusan ng Diyos, o ito'y nahulog doon sa tradisyon na binabanggit na dapat iwasan dahil magkakasala ka pag sinusunod mo. Kaya, so yan po ang ating lilinawin ngayon. So, ano ang masasabi niyo mga kapatid? Ito bang pangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat ay magandang tradisyon na dapat sundin o masamang tradisyon na hindi dapat sundin? Ang aking isasagot diyan mga kapatid ay isang malinaw na sagot na ito po ay isang tradisyon na hindi dapat sundin, sapagkat kung susundin po ito ay makakalabag tayo sa kautusan ng Diyos, magkakasala po tayo pag susundin natin ang tradisyon na ito. Pero kung sana hindi tayo makakalabag kung susundin natin ito, di walang problema kung susundin. Pero dahil makakalabag tayo, mamamalit tayo, kaya hindi po dapat talaga sundin. Okay. Ang tanong ngayon na susunod, anong utos ng Diyos ang linalabag ng mga nangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat? Kasi nabanggit ko nga na masamang tradisyon kung ang pagsunod ay nag-involve ng paglabag sa kautusan.
So ang tanong ngayon, kung sabi natin na ang pangingilin ng araw ng linggo ay masamang tradisyon dahil merong malalabag na kautusan, ang tanong, anong utos ng Diyos ang malalabag kapag tayo po ay mangilin ng araw ng linggo bilang Sabat? Okay. Para malinawan tayo, basahin po natin yung nagiging desisyon o kaya utos ng Council of Laodicea na sila po yung gumawa, sila po yung nagpasya na ilipat yung solemnity ng Sabbath from Saturday to Sunday. Ayan. Sila po ang gumawa nun nung kailan pong taon? 364 AD. Ayan. So pakinggan natin po yung sinasabi nila. Sabi, Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Okay, so nakuha nyo ba yung pinakapunto dito? Ano ang sabi nila? Kailangan na sa araw ng Sabat ng Panginoon ay huwag kang magiging idle. Ibig sabihin ng idle, yung wala kang ginagawa o magpapahinga ka. Kundi anong gagawin mo sa araw na yon? Sabi, shall work on that day. Ibig sabihin, magtrabaho ka sa araw ng linggo. At magtrabaho ka sa araw ng Sabat ng Panginoon, yung Saturday. At sa araw ng linggo, magpahinga ka at huwag kang magtrabaho. Okay, malinaw po ba yun? Ang utos nito ng Katoliko, kasama doon sa pangingilin ng araw ng Sabat na linggo. Pag sinabi nilang Sabat, yung Christian Sabat, linggo yung sa kanila. Ngayon, sa araw ng Sabat ng Panginoon na ikapitong araw, na yung Saturday, magtrabaho ka, huwag kang magpahinga dyan. Huwag kang magiging idle pagdating niyan ng Sabado. Magtrabaho ka. Sa linggo, na dapat yon sana ang unang araw ng pagtatrabaho, diyan ka magpahinga. Yun ang sabi ng ng Council of Laodicea. Itong council na ito made up of religious leaders, priests and bishops ng Roman Catholic Church. So yun po ang sinasabi nila, na pinapagtrabaho ang mga nangingilin ng linggo ay pinagtatrabaho doon sa araw ng Sabat. Ayan. So, kailangan daw na sa araw ng Sabat ay ng Panginoon ay magtrabaho ka. At sa linggo naman na Sabat ng ginawang Sabat ng Katoliko ay magpahinga ka. So anong utos ng Diyos ang malalabag mo dyan kung susunod ka sa tradisyon ng simbahang Katoliko na ipangilin ng araw ng linggo ayon sa tagubilin ng Council of Laodicea? Malalabag mo yung ikaapat na utos. Kasi sabi dito sa Exodus 20 verse 8 to 9, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan. So malinaw, ito ang linalabag po ng mga nangingilin ng araw ng Sabat. Kasi ayon dun sa tradisyon, yung desisyon nga ng Catholic Church is yung mangingilin ng araw ng linggo magtrabaho sa araw ng Sabat. Di labag na labag dito sa sabi ng Panginoon. So, yan po ang ikaapat na utos ng Diyos, ang nilalabag ng mga nangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat. At kahit tignan nyo, practically, tignan nyo po yung nangingilin ng araw ng linggo.
Lumalabag ba sila sa ika-4 na utos? Lumalabag sila, for sure. Nakita natin, hayagan naman. Bakit? Nagtatrabaho sila sa araw ng Sabado, na yun ang Sabat ng Panginoon. Bakit nila ginagawa yun? Yun ang tinuro ng ayon sa tradisyon ng Katoliko na binasa natin, na pinapatrabaho nila ang tao sa araw ng Sabado at sa linggo nila pinapahinga para ipangilin yung araw na yun. So, very clear po na yung pagsunod dito sa tradisyon ng pangingilin ng araw ng linggo, it involves violation of the commandment of God. Sabi pa ni ni Thomas and Wright, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. O, yun na yung 4th commandment. Yun ang sinabi daw ng 4th commandment. Alam nila yun eh. Pero ano daw ang ginawa ng Katoliko? The Catholic Church says no. Ibig sabihin ng no, do not remember the Sabbath day to keep it holy. So, kinontra niya yung sabi ng Panginoon. At bakit niya sinabing no? By my authority, sabi niya, by my power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. O, yun. So, nakita niyo na. Inabolish daw niya yung law of God na remember the Sabbath day to keep it holy. Inabolish niya yon. Tapos gumawa siya ng panibago na ang ikip mo, I command you to keep holy the first day of the week. Yan. So, yan po ang ginawa nila. So, malinaw na talagang pinapalabag ng tradisyon ng Katoliko ang mga tao. Pinapalabag nila sa kautusan ng Diyos para lamang masunod yung tradisyon na mangilin ng araw ng linggo. Okay. Kaugnay nito ay nais ko ring sagutin ang tanong ng isang listener natin sa radyo. Ang sabi niya, reasonable po ba na sabihin kahit anong araw ay pwede tayong sumamba sa Diyos? Ayan. Ito ang isang punto na kailangang linawin natin ito, mga kapatid. Ang issue ditong na-erase niya ay hindi yung pangingilin sa araw ng linggo, kundi yung pagsamba sa Diyos anumang araw. Ibig sabihin Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, okay ba na pwede tayong sumamba doon sa mga araw na ito? Yan. Reasonable ba daw yan? Ang masasabi ko, mga kapatid, reasonable. Tungkol po sa pagsamba sa Diyos, ay totoo po na pwede nating sambahin ang Diyos araw-araw. Hindi po masama ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Dahil wala naman pong kautusan ng Diyos na nagbabawal na huwag tayong magsamba sa Diyos araw-araw. Wala po. So, kami po sa Seventh-day Adventist Reform Movement ay gumagawa ng pagsamba sa Diyos araw-araw. Actually, nagawa po namin yung tinatawag na morning and evening worship. Ito ay araw-araw na gawain tuwing umaga at saka tuwing gabi ay bawat pamilya ng member ng church ay may ginagawa na morning and evening worship. Yeah. At sa mga special religious gatherings namin tulad ng tinatawag namin na camp meeting, o kaya ano pa ba yung tawag doon sa camp meeting? Nakalimutan ko na. Ay ginagawa din namin yung tinatawag na public worship, araw-araw din yan. So kung minsan sa isang linggo, araw-araw yan na mayroong public worship. Tapos kung minsan maabot pa yan ng 2 linggo, araw-araw yan, straight araw-araw na mayroong public worship na ginagawa namin.
So, hindi po kami tutol doon sa araw-araw na pagsamba. Tama po yan. At ang Diyos, hindi rin naman yan hindi siya umaayaw doon sa araw-araw na pagsamba. So, wala pong problema talaga yon. At hindi yon yung issue ng pangingilin sa araw ng linggo. Hindi natin sinasabi na nagkakasala sila sapagkat sila ay nagwe-worship sa Panginoon sa araw ng linggo. That is not the point. Hindi po yun yung kasalanan doon. Kaya ulitin ko po, hindi po masama ang pag-worship sa Panginoon araw-araw mula linggo hanggang Sabado. So pag yung mga nag-worship sa linggo, hindi po yan ang kanilang kasalanan. Ang mali ng mga nangingilin sa araw ng linggo ay hindi ang kanilang pag-worship sa Diyos sa araw ng linggo. Dahil hindi worship sa Diyos sa araw ng linggo. Ang kasalanan ng mga nangingilin ng araw ng linggo ay ang kanilang paglabag sa ikaapat na utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang hindi pangingilin ng araw ng Sabat dahil sa kanilang pagsunod sa tradisyon tulad ng ginagawa noon ng mga Parisyo sa panahon ni Kristo na linalabag nila ang kautusan ng Diyos dahil lang doon sa kagustuhan nila na masunod ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Yan. So ganun din ang sa pangingilin ng araw ng linggo. Hindi po yung pagsamba ang mali doon, ang kasalanan. Hindi ang pagsamba sa Diyos sa araw ng linggo. That is not the sin. Ang kasalanan doon ay yung kanilang hindi pangingilin sa araw ng Sabat o hindi pagsunod sa ikaapat na utos. Yan po. Nasa halip na sila ay ipangilin nilang araw, nagtrabaho sila, so linapastangan nila yung kautusan ng Diyos. Yan. Dadagdagan ko pa ang paglilinaw dito kasi napakahalagang punto ito. Marami kasing hindi nakakakita na something is wrong really in the keeping holy of Sunday. Hindi nila makita ba na yan ay mali? Parang sa kanila misteryo. Bakit sinasabi nilang mali? Yan wala namang problema kasi we can worship God any day of the week. Which is correct. But that is not the issue. Sabi ko kanina, the issue there is in your desire to follow the tradition of keeping the first day of the week as holy. You are actually transgressing the law of God by not keeping the true Sabbath properly, by working on the Sabbath day of the Lord. Yan. That is your mistake. Yun yung kasalanan doon na nangyari. At saka, gusto ko pang dagdagan because there are still other points na involved dito. By keeping or by keeping holy the Sunday or the first day of the week. Ganito po yan. Number 1, pag sinusunod mo yan based doon sa tradition, kinikilala mo ang maling pag-aangkin ng simbahang Katoliko na siya ay mataas sa Bible. Okay, sa English doon sabi kasi nila they are above the Bible. Basahin ko dito sa Catholic Record, September 1, 1923. Deny the authority of the church and you will have no adequate or reasonable explanation or justification for the substitution of Sunday for Saturday in the third commandment doon sa sa version ng Catholic. Pero sabi nila dito, fourth commandment doon sa version ng Protestant. Okay? The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ayan. Ano daw po ang nila? Ano ang kanilang pag-aangkin? Na yung church daw, referring to the Roman Catholic Church, is above the Bible. At yun ang dahilan kung bakit na inabolish nila yung 10 commandments, fourth commandments, yung Sabbath, at ang ginawa nilang Sabbath yung first day of the week. Ginawa nila yon because they believe that their church is above the Bible. Yan. Ngayon,
pag sinusundan mo yan, if you follow their tradition, you are endorsing itong mali na paniniwala nila. Mali ba yun? Mali po talaga yung sasabihin na the church is above the Bible. Mali. Anong ibig sabihin ng above the Bible? Okay, a similar expression, kung naririnig nyo, na magbigay sa atin ng idea sa meaning ng above the Bible is the expression or the phrase above the law. Naririnig nyo ba yun? Sabi, no man is above the law. Yeah. Kahit yung presidente, he is not above the law. Kahit congressman, he is not above the law. But there are people who act as if they are above the law. Ano bang ibig sabihin ng expression na above the law? Dito may nakuha ko. I'm quoting doon yung nakuha ko sa internet. No? Above the law, meaning not having to obey the law or rules. Not required to follow rules or standards. Tapos may note, sabi niya, this idiom, yung idiom pala yung above the law, idiom din yung above the Bible. Okay. This idiom is often used to describe people in high-level positions who wrongly believe they should not have to obey rules or laws because they think they are too important or too powerful. Ayan. So ito palang idiom na above the law ay it describes those people na dahil sa kanilang mataas na posisyon o kapangyarihan ay they think na they wrongly think, sabi dito na they are above the law. They don't have to keep the law. Para bang exempted sila, kahit mag-violate sila, parang wala lang sa kanila. Hindi sila matatamaan kahit na mag-violate. Kasi nga, they are above the law. Yeah. So, in the same tone, yung doon, above the Bible, means that they can do whatever they want with the Bible, whether they obey or not obey. It doesn't matter to them. Because they think they are powerful. Yun, iniisip nila na sila'y makapangyarihan, kaya sabi na they are above the law. And this is precisely what they mean by saying that the church is above the Bible. At dahil doon, they feel at liberty to change, to abolish the law of God. Something that they should not do. Pero ginagawa nila because they think they are powerful enough not to be concerned or not to be subject into obedience to what the Bible teaches. Maling-mali pala talaga ito. So, when you keep this tradition of keeping Sunday as a holiday, you are endorsing this error of the Catholic Church. Sa 1 Timothy 3:15, hindi sinasabi dito na somebody is above the law. No. Sabi dito, and if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Mga kapatid, the church is not above the Bible. But the church of the living God, yung totoo na church of the living God, is the pillar and ground of the truth. Sa Tagalog, sabi doon, siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. Ano yung katotohanan dito? Yung nasa Bible. Yung salita ng Diyos na nasa Bible. Yun yung sinasabing katotohanan. And the church is the pillar and ground of the truth. That means that the church is not above the Bible, but he is subject to the Bible na dapat sumunod siya. Yan. So yan po yung turo talaga ng Katoliko na mali, na kapag if you keep the first day of the week as the Sabbath with that understanding na ginawa ng church yun because they are above the Bible, you are guilty of that error. Number 2,
yung mga nangingilin ng araw ng Sabat, araw ng Linggo bilang Sabat, kinikilala nila ang maling pag-aangkin ng Papa sa Roma na siya ay may great authority and power to modify divine law, and that he is the vicegerent of God. Kaya, yan po ang mali na nasa isipan ng Papa sa Roma, na yun ang naging basihan kung bakit nila ginawa itong first day of the week as the Sabat na dapat ipangilin. So, if you understand that and you are doing that, you are thereby recognizing or endorsing the wrong idea of the Pope. Sabi po nito ni Lucius Philaris, sabi niya, the Pope is of so great authority and power that he can modify divine law. And the Pope can modify divine law since his power is not of God, of man, but of God. And he acts a vicegerent of God upon the earth. Ito po yung mali na pag-aangkin ng Papa. Naniwala pa kayo doon na siya talaga yung siya ay may power to modify law? Wala pong binigyan ang Diyos ng tao ng ganyan na kapangyarihan. Yan po ay isang mapangahas na pag-aangkin na mali. And which I believe heaven is angry, is displeased dito sa pag-aangkin ng Papa na ito, na siya ay meron daw authority na mag-modify sa kautusan ng Diyos. Ikatlo, yung mga nangingilin ng araw ng Linggo, if they do it understandingly, ay kinikilala nila yung maling pag-aangkin ng Papa sa Roma na siya ay vicar of Jesus Christ. Ayan ang isang claim ng Papa, na he is the vicar of Jesus Christ. Sabi dito ni Pope John Paul II sa kanyang aklat na Crossing the Threshold of Hope, page 3. The leader of the Catholic Church is defined by faith as the vicar of Jesus Christ. The Pope is considered the man on earth who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Saan niya kinuha yan? Yan ay pag-aangkin yan na walang katuturan, walang katotohanan. Kasinungalingan yan. Hindi parehas lang yan sa pag-aangkin. Yung iba, tinatawanan ng mga ibang protestante at maging katoliko, tinatawanan nila si Kibuloy dahil doon sa pag-aangkin na siya, he is the anointed son of God. Kaya siya ang nagmamay-ari dito sa buong mundo, sa lupa. Tinatawanan nila they don't believe that. But then the same din itong Papa sa Roma na nag-aangkin din na siya yung vicar of Jesus Christ. And dahil doon dahil sinasabi na he has the power to modify divine law, nako, maling-mali po yan mga kapatid. Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia, yung tutuon na sinasabi ni Kristo na kanyang vicar means representative dito sa lupa, is the Holy Spirit. At ito ang sinasabi ng John 14 verse 16 to 17 and 26, na yung Holy Spirit yung darating na siya yung papalit sa kanya. Ito din ang sinasabi ng John 16 verse 7, verse 8, verse 12 and 14, na kapag makakabuti na ang Holy Spirit ay pupunta ron sa langit, dahil pagpunta niya, ipapadala niya po yung kahalilin niya, yung another comforter. Ngayon, na siya hindi magsasalita sa kanyang sarili, kundi ano yung sabi ni Kristo sa kanya, na pakinggan niya, yun ang sasabihin niya. Is this true with the Pope? No, hindi po. Hindi ang kinakausap ni Kristo, iba ang kumakausap niyan mga kapatid. Kaya ngayon, pag ipang nangingilin mo yung araw ng Linggo na ginawa niya, you are recognizing thereby yung mali na pag-aangkin niya, na siya yung vicar of Jesus Christ, siya yung vicegerent of God, the representative of the second person of the Trinity,
At dahil doon ay meron daw siyang authority to modify divine law. That is a false claim, and you are equally guilty of that claim if you follow the tradition of keeping Sunday as holy. Okay. Kaapat, kung ipangangilin mo ang araw ng linggo, it is not a matter, I said, of worshiping God on Sunday. That is not the issue. Pero ito, kasangkot ka doon sa kanyang kasalanan. Kasi sinusunod mo siya eh. Yung Roman Catholic Church gumawa ng napakalaking kasalanan dito. O ano yung kasalanan niya? Na kapag sinunod mo itong iniutos niya, ay makakasangkot ka na doon. Okay? Ano ba ang term nila doon sa sa law? Yung kasangkot. Okay, kasangkot. Mas nakakaintindihan tayo dyan sa nakasangkot ka na doon. Kasama kang kasama ka sa kasalanan. Okay, sabi niya dito, the Catholic Church, basahin ko pa mula doon sa taas. Prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is the law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. That Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day. Ito yung punto na gusto kong idiin dito. Sabi dito, the Catholic Church says, no, I have abolished the Sabbath law, the Sabbath day, and command you to keep holy the first day of the week. So, kung susundin mo yan na you will keep the first day of the week according to the command of the Catholic Church, kakasangkot ka, ini-endorse mo yun, sinusuportahan mo yung kanyang ginawa na inabolish niya yung Sabbath day. Kagaya lang nun yung mga, tignan nyo diba yung mga tindahan na bumibili ng mga ninakaw na mga items. Okay, kung meron yung mga magnanakaw, tapos may tindahan na magnakaw sila, tapos doon nila ititinda. Yung mga tindahan na bumibili doon sa mga nakaw ng mga magnanakaw, ay kasama silang nagkakasala doon. May kasalanan sila doon eh. Pagka, if they knowingly patronize yung mga magnanakaw, o sige, kahit alam nila na ninakaw, bibilhin pa rin nila. Eh di masana yung magnanakaw. Nakaw, total, meron naman siyang buyer na ready. Yan. That is a criminal action. May criminal liability yung mga tindahan na binibili itong maninanakaw ng mga magnanakaw. So ito din, we are criminally liable din kung susuportahan natin itong iglesia na ito na who claim to have power to abolish the Sabbath of the Lord. Abolishing the law of God, that is a crime against God. Pero ginawa nila ito. Sino ba ang isang tao, halimbawa, kung i-abolish na yung constitution ng Pilipinas, will he not be criminally liable? Kung halimbawa ang presidente kahit siya pa presidente, i-abolish na yung constitution ng Pilipinas, which he has no power to do, and yet he tried to do it, mali yun, masama yun, kasalanan yun. Ano ang sabi ng Deuteronomy 12 verse 32? What things soever I command you, yung utos ng Diyos, kagaya ng remember the Sabbath day to keep it holy, that is a command of God. Sabi nga, what things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Huwag mong bawasan, huwag mong dagdagan. Pero anong ginawa nila? Binawasan. They abolish the Sabbath of the Lord. At hindi lang yon, pati yung second commandment na sabi doon na thou shalt not make unto thee any graven image.
thou shalt not bow before them, inalis nila yun. So, it's not only the Sabbath that they abolished, they also abolished the second commandment. Ayan. So, that is the guilt of the Roman Catholic Church. And those who keep Sunday holy, in obedience to the command of the Roman Catholic Church, are equally guilty with that. Although lesser, siyempre lesser yung kanilang guilt. Mas mabigat yung guilt talaga ng actual gumawa. Pero yung nag-i-endorso at kumikilala, they are also guilty but on a lesser degree ng kanilang kasalanan. Ayan. So, para sa kanila, malaking kasalanan nila yon yung ginawa ng simbahang Katoliko na pag-abolish nila sa fourth commandment at pag-abolish nila ng third commandment. Ayan. Ngayon, meron pa tayong konti na panahon. Meron pa akong gustong linawin dito. Ito ay galing sa mga listeners natin. Katanungan. Pero related ka din doon sa subject matter natin na ito. Kaya dito ko sasagutin. Sabi niya dito, Pastor, paano po pag namatay ang tao na di nalalaman ang katotohanan tungkol sa biyaya ng kaligtasan? Sila po ba ay maliligtas? Yan po ang tanong niya. Maliligtas po ba daw yung hindi nakakaalam tungkol doon sa biyaya ng kaligtasan tapos ay namatay? Ang sagot ko po dyan, kapatid, Panginoon po ang magpapasya sa kanila kung sila ay maliligtas ba o hindi. Bakit? Sapagkat ayon sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay. So, ang mga tao kapag buhay, hindi pa yon hinuhusgahan, hindi pa hinuhukom yan. Kasi ibig sabihin, hindi mo pa ma-determine kung ano ang kanyang kahihinatnan kasi buhay pa siya, hindi pa naman nag-close. Kung hatulan mo kaagad siya na o hindi siya maliligtas, paano kung after that nagbago? Kaya hihintayin pa yan. Pero pag namatay na yung tao, then he is ready to be investigated and to be judged. At based doon sa kanyang nagiging buhay, kung ano ang nagiging desisyon niya while he is alive, that will be examined and that will determine his final destiny. Pero ang kaso dito sa mga namatay na hindi nila alam yung biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nila narinig yung pabalita ng kaligtasan. So, pero ganun pa man, ganun din ang mangyayari. They will still be judged. So, kung ano ang kalalabasan ng kanilang judgment, kung maligtas sila o hindi, yun ang hindi ko na alam, kapatid, no? Kasi tinatanong mo sa akin kung maliligtas. Hindi ako makapagsasabi ng definite kasi I'm not part of the jury. Hindi ako kasama doon sa maghuhusga, magdidetermine. Bahala na ang Panginoon. Pero magbigay lang ako ng opinion dito, no? Na sila, they will be judged after they died. And the outcome of the judgment, that will be ang Diyos yun, ang Diyos ang magpasya doon. Pero ito lang ang ipasisiguro ko sa inyo. Ang Diyos ay matuwid na maghatol. So hindi siya magkukulang o hindi siya magkakamali. Ano man ang pasya niya. Kung ililigtas man niya, ay may rason siya. He must have a reason which is good and which will be according to the law. Pag sabi niya na hindi maliligtas, check na meron siyang rason na tama. Matuwid ang kanyang paghatol. Kaya sabi dito sa 2 Timothy 4 verse 8, buhat ngayon ay tatataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Ayan. God, the righteous judge. So yun lang ang gusto kong kunin dito sa talata ito na God is a righteous judge. So during the judgment, He will give the best and the right decision kung maligtas o hindi. Aabangan na lang po natin, makikita natin sa susunod kung maliligtas o
o hindi. Kasi alam natin na namatay nga yung tao na hindi niya alam yung tungkol sa biyaya. So hindi naman masasabi na nag-reject siya para maparusahan. Hindi rin naman masasabi na siya ay tumanggap kaya dapat maligtas. So nasa middle ground. So ang may dalawang possibility dito kung how will God deal with this case na namatay yung tao na hindi niya nabalitaan ang tawag dito yung ebanghelyo ng kaligtasan. Ang first na option, kung mabigyan siya ng pagkakataon, halimbawa i-determine nila kung yung kaligtasan niya based dito sa assumption na halimbawa kung itong tao na ito hindi man nakarinig ngayon, namatay. Pero kung sakali na makarinig kaya siya ng pabalitan ng kaligtasan, tatanggapin ba niya o hindi? That would be one of the option na pagbabasihan ng judgment ng Panginoon. So, kung gagamitin ng Panginoon yung kanyang foreknowledge at titingnan niya sa future, just in case na yung tao na ito ay mabubuhay, is there a possibility na tatanggap siya? Nang tanggapin niya yung kaligtasan? Okay. Kapag nakita niya na pwedeng tatanggap at maligtas, then that may be a basis na pwede niyang sabihin, pwedeng maligtas ito. Pero kung halimbawa nakita niya na kung dumating sa kanya yung pabalitan ng biyaya ng Panginoon, mag-reject siya, di maaring yun ang basihan na, hindi maliligtas ito kasi kahit pa dumating yung pabalitan ng kaligtasan, talagang hindi siya tatanggap. Hindi niya tatanggapin, kaya hindi siya karapat-dapat na maligtas. Kung ganun ang basihan, pwedeng ganun. Pero meron ding isang opsyon na hindi na lang i-consider yung future niya kung tanggapin ba niya ang mensahe o hindi. He will be judged according to his last condition before death na hindi niya nga nalaman. So, ganito, hindi niya tinanggap yung pabalita kasi hindi nga niya narinig. So, on that basis, hindi siya maliligtas. Hindi rin niya rineject yung ebanghelyo dahil hindi rin niya narinig. So, on that basis, hindi siya dapat parusahan. So, it could be, ang isang possibility dito is, hindi siya maliligtas pero hindi rin siya mapaparusahan. So, anong mangyayari? Mawawala na lang siya. He will not be saved and yet he will not be punished. So, he will just disappear as if he has never been born. Yun ang isang possibility. Pero, sabi ko, that is my personal opinion, mga kapatid. Let God be judge. Ayan. Number 2, tanong ko lang po kung ang mga taong nalagyan ng tanda sa noo o sa kamay ng mga naglilingkod na Katoliko, Romano, gaya ng mga pari, at yung mga tao ay wala pang alam na sila ay talagang mapapahamak, meron po kaya silang pag-asang maligtas sa pamagitan ng pananalig sa Diyos? Okay. Clarification, kapatid, unang-una, wala pa po yung pagtatatak sa noo. Wala pa pong masasabing natatakan sa noo kasi hindi pa dumating yung araw ng pagtatatak. Okay? Nalaman lang natin kung ano yung tanda, pero yung panahon para i-apply yung tanda na yon ay future pa lang yon, wala pa ngayon. So wala pa tayong masasabi na tumanggap kasi hindi pa naman ipinipilit sa ngayon. At remember na yung time frame para doon sa pagtatatak ay that will be when the Roman Catholic Church, yung pagkasugat ng ulo ng hayop doon ay na gumaling na at naibalik na yung kanyang kapangyarihan dito sa lupa na maghari dito sa mundo, at tutulungan ngayon siya ng Amerika na i-impose nila by law ay uutusan ang lahat na nandito sa lupa na ipangirin ang araw ng linggo. That would be the time na lahat ng susunod doon ay matatanggap nila yung tatak ng hayop doon sa kanilang noo
o kaya sa kanilang kamay. Ayan. So, yung mga tatanggap sa noo, mga kapatid, ay ibig sabihin na sumusunod sila based on their conviction because they are convicted na siya nga talaga yung Papa talaga yung may kapangyarihan na palitan ang law of God, i-modify ang law of God. At naniniwala talaga na ang Katoliko is they have the power to change the law of God. So, they accept it that as a truth and they believe it in their mind. So, yun po, nasabi na they have yung tatak ay nasa kanilang noo. But those who do not believe na yung Papa sa Roma ay siya yung vicar of Jesus Christ, hindi nila tinatanggap yan. Kagaya ng mga protestante, hindi naman nila tinatanggap yun. They don't believe in the infallibility of the Pope. Tsaka meron yung mga ayaw maniwala doon. Pero, because of economic reason, wala naman silang religious conviction They just follow because it become the law of the land. Kung hindi sana nagiging law of the land, ano bang pakialam nila yon? But because it became a law of the land, they just follow it without any religious conviction, kaya sa kamay lang nila matatanggap yung tanda. It did not enter into their conscience. They just follow it for some temporary reason. Ayan. So, yan ang paraan na ang tao ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo kapag based on his religious conviction that he is keeping the first day of the week as the Sabbath. Pero for economic reason lang na doon para hindi sila matamaan doon sa sabing they will not buy or sell, basta sumunod lang sa kamay. Okay. So wala pang nalalagyan ng tanda sa noo. Okay, next question, sabi dito, may pag-asa pa ba na maligtas? Ito na lang, yung hindi nalagyan ng noo pero yung bang na-educate doon sa ganun na prinsipyo. Okay, may pag-asa pa ba silang maligtas? Mayroon pa pong pag-asa basta magsisi. Habang ang tao po ay buhay, may pag-asa pa yan kasi pwedeng magbago ang kanyang isip. At saka in reality, marami pong mga Katoliko ang maliligtas. Sa bandang meron na ngang naligtas, meron pang maliligtas sa kalusok po yung inililigtas, meron pang maliligtas in the future. Yan po ang reality dyan. Kasi marami pong mga Katoliko, ang kaya nila ngayon nangingilin sila sa araw ng linggo, ignorante kasi sila sa katotohanan. Di nila alam yun. Basta yun ang nakamulatan nila. At akala nila ay tama. Gayon, pagka nakarinig sila ng pabalita, mababago yung isip nila, ay di hindi nila ipagpatuloy yun. Kaya marami pong maliligtas, mind nyo, na mga Katoliko. Now and in the future, marami pong maliligtas yan. Kasi magsisisi sila at hindi na nila ipagpapatuloy yung mali na kanilang gawa. Ayan po mga kapatid. Okay, next, meron pa tayo ditong lilinawin na question. Reasonable po ba na sabihin kahit anong araw sumamba? Okay, nasagot ko na ito kanina. Next, kung hindi po binabawal ang araw ng linggo, bakit po marami pa rin ang pinagpapala ng Diyos sa mga sumasamba ng linggo? So ito po ang pinakapunto. Bakit kung talagang ang essence ng tanong na ito, kung totoong mali daw yung pangingilin ng araw ng linggo, bakit marami namang mga Sunday keepers na pinagpapala naman ng Panginoon? Magandang tanong, Ito mga kapatid, ang pagpapala po ng Panginoon ay kung minsan may mga pagpapala ang Panginoon na hindi nakasalalay kung ikaw ba ay nanampalataya o hindi nananampalataya. Basta ikaw ay tao, na ipanganak ng tao, ikaw ay kasama doon sa iniligtas ni Kristo na binayaran sa pagitan ng kanyang dugo, ay ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Basahin po natin ang Matthew 5 verse 45. That ye may be the children of your Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good,
and sendeth rain on the just and on the unjust. Okay, ito pagpapala ng Panginoon pinag-uusapan natin. Isang pagpapala ng Panginoon, ito ang pagbibigay niya ng araw. Pagka pinaaraw niya, blessing yan ng Panginoon yung umaraw. Pero hindi naman niya binibigay yung blessing ng araw doon sa mga masunurin lang. Pati yung mga masasama, nakikinabang yan. Ang ulan, pagpapala yan. Pero pag pinaulanan niya, hindi niya naman pinipili. Hindi naman sabi na, eto, garden ng Kristiyano ito. Yung pauulanan ko dito para magaganda ang niya, yung pananim niya. Ito, garden ito ng hindi Kristiyano, ay huwag kong paulanan dito. Hayaan mo yan na matuyot ang kanyang tanim. Hindi po ganon. Sabi dito yung pag pinadala niya yung init, pinapakinabangan ng mga masasama at mga mabuti. Pag pinadala niya yung ulan, pinapakinabangan niya ng masasama at mga mabuti. Yan po ang totoo diyan. Kaya ang pagpapala ng Panginoon, nakikinabangan po ng mga sumusunod ng tama at pati yung mga hindi gumagawa ng tama. Kahit pa nagkamali-mali ang kanyang ginagawa, nakikinabang pa rin sa pagpapala ng Diyos. Okay. Yan po ang tandaan natin. At alam nyo, sabi ng Biblia, kung minsan yung mga masasamang tao, pagdating doon sa pananalapi, sila yung mas matalino, sila yung mas marunong pong papaano kumuha ng maraming pera kaysa doon sa mga matutuwid. Kaya, at saka ang pera dito, ang pagpapala ng Panginoon, nandito na sa lupa. Yung mga marunong yan kumuha ng pera, mag-ipon, mag-gather. At siyempre sila ang nakakakuha. Yung Kristiyano, kung tamad din siya na magtrabaho, na maghanap buhay, di papaano niya mapakinabangan yung pagpapala ng Panginoon. Tulad nun sa panahon ng Israel, ibinuhos na yung mana tuwing umaga. Yan ay para sa lahat. Di siyempre kung merong isa dyan na hindi lalabas at mamulot, di kahit nandyan yung pagpapala, wala pa rin siya makain. Kasi hindi siya lumabas tamad. Yung masipag na maghanap, magpulot, siya ang nakakakuha ng maraming pagpapala. Yan po ang reality dyan mga kapatid. Pero iba naman yung pagpapala, meron ding pagpapala na ibinibigay sa mga Kristiyano na hindi natatanggap ng mga hindi Kristiyano. Pero that is not, sometimes it's not referring to material things. Yung mga spiritual, usually, mga spiritual na mga blessings yan. That is being enjoyed by Christians and not being enjoyed by those who are not Christians. Okay? So, last question. Paano po maunawaan ng ibang Kristiyano na mahalaga ang araw ng Sabat sa Panginoon? Yan po ay madadala sa pamamagitan po ng pag-aaral. Kaya nga po ginawa itong programa ng Ang Tinig ng Reformasyon sa layunin po na maintindihan nila ang kahalagahan ng araw ng Sabat ng Panginoon. Pero hindi lang ito lahat ng mga katotohanan yan na doktrina ng Panginoon. Makukuha mo, maintindihan ng tao ang kahalagahan yan sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa at pakikinig. Dito po, nakikinig kayo at saka kung yung mga babasahin nyo rin yung mga teksto na binabanggit sa inyong Bible, so yan yung dalawa. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ay malalaman natin yung kahalagahan ng araw ng Sabat ng Panginoon at saka iba pang mga doktrina. So tutok lang po dito sa ating programa tuwing gabi, ang Tinig ng Reformasyon, at hindi lang araw ng Sabat ang makikita ninyo ang kahalagahan, kundi yung mga iba't ibang doktrina ng Biblia. At ako po ay umaasa nawa po ay makakatulong ang programa na ito sa inyo na mabuksan ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaligtasan at kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Yan po ang aming hangarin dito. Kaya't nawa po ay sumampalataya na tayo. And remember,
Ulitin ko, yung ang kaligtasan natin ay maliligtas tayo sa biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, hindi po sa pamagitan ng ating sariling gawa. Pero pagkatapos po na tayo magiging anak ng Diyos at magiging membro ng kanyang sambahayan, tungkulin po natin ang sumunod sa kautusan. Pero ang motibo kung bakit tayo susunod, hindi para tayo maligtas, kundi tayo po ay iniligtas na ng Diyos, nakalipas, inililigtas ngayon at ililigtas pa. At gagawin po natin yung pagiging masunurin natin sa kanyang kautusan dahil po sa pag-ibig natin sa Diyos, dahil siya ang unang umibig sa atin. So never entertain the idea na gumawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Hindi po yun yung mabuti. Gumawa tayo ng mabuti, sumunod sa kautusan ng Diyos dahil unang-una tayo po ay iniligtas ng Diyos sa biyaya. At ikalawa, dahil mahal natin ang Diyos. At mahal natin ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Yan po ang padagdag na paglilinaw. Tayo po ay manalangin para masarahan natin ang ating programa ngayong gabi. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, salamat po sa paglilinaw na ginawa namin dito po sa issue ng hayop at ng tanda ng hayop. Maraming salamat at nagkaroon kami ng pagkakataon na yung mga punto na hindi gaanong malinaw doon sa pag-aaral namin sa nakalipas ay nalinaw na po namin ngayon. So tulungan at pagpalain po ang bawat isa sa amin. May sulat na lang nawa sa aming puso't isipan ang aming natutunan, at nawa po ay tulungan nyo kami na huwag susunod doon at huwag sasamba sa hayop at huwag tanggapin ang kanyang tanda. Bagkos ay amin pong susundin ang inyong kalooban, tanggapin si Kristo bilang aming personal tagapagligtas at sumunod sa inyong mga kalooban dahil po sa pag-ibig namin sa inyo at sa aming kapwa. Ito ang aking dalangin, laki pang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bukas na naman po tayo magpapatuloy, magsama-sumong ulit upang ating may pagpatuloy ang ating pag-aaral. Good night everyone and God bless you all.